Sa isang liblib na baryo sa tabing dagat ng San Roque, payapa ang araw ngunit puno ng hiwaga ang gabi. Dito, nakatago ang mga kwentong pilit, ikinukubli ng matatanda. Kwentong nag-ugat sa takot, dugo at mga nilalang na hindi dapat makita ng tao. 3 bata ang minsang naglaro sa ilalim ng buwan, ngunit sa isang iglap, ang kanilang inosenteng laro ay nauwi sa bangungot. Sapagkat sa kailaliman ng dagat, may halimaw na nagbabalik tuwing kabilugan ng buwan. Ito ang kwento ng mga batang nakasaksi sa dilim ng kanilang laban sa nilalang na tinatawag nilang aswang ng San Roque. Sa baryo ng San Roque, nakatirik ang mga bahay na gawa sa kawayan at pawid, nakalinya sa tabing dagat. Tahimik at payapa ang buhay ng mga tao rito sa umaga. May manghuhuli ng isda, may batang naglalaro sa buhanginan. Ngunit kapag lumalim na ang gabi, may kakaibang takot na bumabalot sa buong lugar. Sabi ng matatanda, tuwing kabilugan ng buwan, may nilalang na lumalabas mula sa dagat. Hindi ito isda, hindi rin tao. Isang nilalang na nauuhaw sa dugo at laman. At sa isang gabing iyon, 3 bata ang nakasaksi at muntik ng mabiktima. Sina Mario, Lena at Biboy ay 3 magkakaibigan na mahilig magtampisaw sa dalampasigan kahit gabi. Ang ganda ng buwano, parang pwede tayong maghanap ng kabibe. Masayang sabi ni Lena habang nakayapak sa malamig na buhangin. Kung makita tayo ni nanay, lagot tayo, sagot ni Mario pero sumama pa rin. Si Biboy naman, ang pinakamatakaw sa kanila, bit-bit ang tirang pritong isda at kinakain habang naglalakad. Sige lang kayo, ako busog habang naglalakad. Ngunit hindi nila alam, may mga matang mula sa dilim ng dagat ang nakamasid sa kanila. Habang abala sila sa paghahanap ng kabibe, may narinig silang kakaibang tunog mula sa dagat, parang malakas na paglangoy ng isang bagay na napakalaki. Ang mga alon ay tila hinahampas ng isang dambuhalang katawan, hindi yan bangka. Parang tao, bulong ni Mario. Pagtingin nila may isang malaking nilalang na lumalabas sa tubig. Mahaba ang buhok, puting-puti ang balat at kumikislap ang mga mata. Sa halip na paa, mahahabang kuko ang nakalubog sa buhangin. Nagkatitigan sila at doon nila napagtanto aswang ito. Takbo, sigaw ni Lena. Tumakbo silang 3, papunta sa baryo habang humahampas ang mga yapak ng halimaw sa buhangin. Naririnig nila ang malalim na hininga at halakhak nito. Nang halos maabutan si Biboy, nahulog ang dalang pritong isda. Dumukwang ang aswang at dinilaan niyon gamit ang mahaba niyang dila na parang ahas. Hindi kayo makakatakas, lalo na ikaw, bulong ng nilalang sabay tutok ng dugo ang daliri kay Biboy. Sa sobrang takot, tumakbo silang 3 papasok sa isang maliit na kuweba malapit sa pampang. Ngunit pagkasara nila, narinig nila ang matinis na halakhak sa labas. Mga bata, alam kong nandyan kayo, hindi kayo makakatagal sa dilim. Unti-unting pumasok ang mahaba at matulis na kuko ng aswang sa siwang ng bato. Kinagat ni Lena ang labi para hindi mapasigaw. Si Mario naman ay biglang nakakita ng mga lumang kandila at krus na naiwan doon ng mga mangingisda. Ito ang gamit natin, bulong niya. Nang ipasok ng aswang ang kalahati ng katawan sa kuweba, sabay-sabay nilang sindihan ang kandila. Biglang sumiklab ang liwanag na nagpainit sa balat ng halimaw. Napasigaw ito ng malakas parang sinusunog. Nagmistulang naglaho ito sa hangin, ngunit bago tuluyang mawala nagsalita, babalikan ko kayo. Lalo na ikaw, bata, tinutukoy si Biboy. Nang makalabas sila ng kuweba, napansin nilang maliwanag pa rin ang buwan, pero tahimik ang buong paligid. Wala nang huni ng alon, wala nang ihip ng hangin. Para bang pinagmamasdan pa rin sila ng halimaw mula sa dilim. At simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, hindi na muling naglaro ang 3 bata sa tabing dagat ng San Roque. Takbo, sigaw ni Lena. Tumakbo silang 3, papunta sa baryo habang humahampas ang mga yapak ng halimaw sa buhangin. Naririnig nila ang malalim na hininga at halakhak nito. Nang halos maabutan si Biboy, nahulog ang dalang pritong isda. Dumukwang ang aswang at dinilaan niyon gamit ang mahaba niyang dila na parang ahas. Hindi kayo makakatakas, lalo na ikaw, bulong ng nilalang sabay tutok ng dugo ang daliri kay Biboy. Sa sobrang takot, tumakbo silang 3 papasok sa isang maliit na kuweba malapit sa pampang. Ngunit pagkasara nila,
narinig nila ang matinis na halakhak sa labas. "Mga bata, alam kong nandyan kayo. Hindi kayo makakatagal sa dilim." Unti-unting pumasok ang mahaba at matulis na kuko ng aswang sa siwang ng bato. Kinagat ni Lena ang labi para hindi mapasigaw. Si Mario naman ay biglang nakakita ng mga lumang kandila at krus na naiwan doon ng mga mangingisda. "Ito ang gamit natin," bulong niya. Nang ipasok ng aswang ang kalahati ng katawan sa kuweba, sabay-sabay nilang sindihan ang kandila. Biglang sumiklab ang liwanag na nagpainit sa balat ng halimaw. Napasigaw ito ng malakas, parang sinusunog. Nagmistulang naglaho ito sa hangin, ngunit bago tuluyang mawala nagsalita, "Babalikan ko kayo." "Lalo na ikaw, bata," tinutukoy si B-Boy. Nang makalabas sila ng kuweba, napansin nilang maliwanag pa rin ang buwan, pero tahimik ang buong paligid. Wala nang huni ng alon, wala nang ihip ng hangin. Para bang pinagmamasdan pa rin sila ng halimaw mula sa dilim. At simula noon, tuwing kabilugan ng buwan, hindi na muling naglaro ang tatlong bata sa tabing dagat ng San Roque. Pagkatapos ng nakakatakot na gabi sa kuweba, agad silang umuwi sa baryo. Pagdating nila, pinagalitan sila ng kanilang mga magulang. "Mga pasaway, hindi nyo ba alam delikado sa gabi lalo na sa tabing dagat?" Sigaw ng tatay ni Mario. Ngunit kahit nagsumbong sila tungkol sa aswang, hindi sila agad pinaniwalaan. "Mga bata, dala lang yan ng takot at imahinasyon. Wala nang aswang ngayon," sabi ng isang kapitbahay. Pero si Mang Isko, ang matandang mangingisdang kilala sa baryo, ay nanahimik lamang. Sa huli, dahan-dahan niyang bumulong. "Kung ang nakita niyo ay maputla, mahaba ang dila at galing sa dagat, hindi yan katang-isip." Matagal nang tinatago ng baryong ito ang sikreto. Kinabukasan, tahimik ang lahat. Pero paggabi na naman, nagsimulang humampas ang malalakas na alon. Ang maseaso sa baryo ay nag-ingay, nag-uunahang tumahol at parang kinikilabutan. Sa bahay ni B-Boy, biglang narinig nila ang matinis na tunog na parang kuko na kumakaluskos sa pawid ng bubong. "Kat! Kratiat! Nanay! Tatay! Andiyan na naman!" sigaw ni B-Boy. Paglingon ng pamilya niya, nakita nila sa bintana ang maputlang mukha ng aswang, nakangisi, nakalabas ang mahaba at madugong dila. Ang mga mata nito ay pulang-pula, nakatitig kay B-Boy. Sumigaw ang nanay ni B-Boy at agad siyang niyakap. Ngunit biglang bumukas ang bubong. Bumagsak ang aswang na parang mabigat na bato. "Akin ka na, bata!" sigaw ng halimaw habang pilit inaabot si B-Boy. Agad na kinuha ng tatay ang itak at hinataw ang kamay ng nilalang. Nagliyab ang sugat nito at umatras ang aswang sabay sigaw ng napakaberde ng boses. Ngunit hindi ito basta tumigil. Lumipad palabas ng bintana at pumailan lang sa ere. Naramdaman nilang hindi pa iyon tapos. Kinabukasan, nagtipon ang mga tao. Doon na umamin si Mang Isko. "Mga kabaryo, matagal nang may aswang dito. Noong kabataan ko pa, muntik na nitong lipulin ang ating lugar. Ang kaluluwa ng dagat ang pinagmumula ng kanyang lakas. Kapag may batang na biktima, lalo itong tumitindi." Nang marinig ito ng mga magulang ni Mario, Lina at B-Boy, hindi na sila nag-atubili. Nagdala sila ng mga krus, asin, bawang at langis. Buong baryo'y nagkaisa. Handa silang lumaban kung babalik ang aswang. Sa hating gabi, nagbalik ang halimaw. Ngunit hindi lang isa. Dalawa silang aswang na lumitaw mula sa dagat. Malalaki ang mga pakpak, mahahaba ang kuko, at parehong gutom na gutom. Nagsimula ang kaguluhan. Ang mga tao'y nagsipagtakbuhan, ngunit ang ilan ay lumaban gamit ang itak, sibat at apoy. "Protektahan ang mga bata!" sigaw ni Mang Isko habang hinahampas ng asin ang isa sa mga nilalang. Si Mario, Lina at B-Boy ay itinago sa ilalim ng altar ng baryo. Ngunit naririnig nila ang matinding banggaan ng halimaw at mga tao. Sigaw, iyak at halakhak ng aswang. Nang halos matalo na ang mga tao, biglang lumabas si Mang Isko at hinarap ang pinakamalaking aswang. May hawak siyang bote ng langis at krus na bakal. "Ngayong gabi, dito na matatapos ang sumpa mo." Binuhusan niya ng langis ang buong katawan ng halimaw at sinindihan. Umalingaw-ngaw ang nakakatakot na hiyaw habang ang apoy ay lumamon dito. Ngunit bago tuluyang masunog, tinaga siya ng pangalawang aswang sa dibdib. Bumagsak si Mang Isko duguan
Habang patuloy na nasusunog ang unang halimaw, ang natitirang aswang, sugatan at galit ay lumipad pabalik sa dagat. Ang buong baryo ay nakaligtas ngunit sugatan at si Mang Isko ay hindi na nakabangon. Bago siya nalagutan ng hininga, hinawakan niya ang kamay ni Biboy. Bata, hindi pa tapos ang laban. Pabalik ang isa pa at kayo ang susunod na dapat magpatuloy. At doon tuluyang pumikit si Mang Isko. Muling dumating ang katahimikan sa baryo, ngunit hindi na ito tulad ng dati. Ang tatlong bata, sina Mario, Lena at Biboy, ay hindi na inosenteng. Naglalaro lamang, sila na ngayon ang mga batang nakakita ng dilim at sila rin ang magiging susi kung sakaling bumalik pa ang natitirang aswang mula sa dagat. Lumipas ang 10 taon mula nang salakayin ng aswang ang baryo ng San Roque. Ang tatlong batang nakaligtas noon sina Mario, Lena at Biboy ay ngayon mga binata at dalaga na hindi na sila ang mga batang takot at nagtatago. Sa halip, sila'y nagsanay kasama ng mga matatandang mangingisda, nag-aral ng mga sinaunang dasal at natutong gumamit ng mga sandatang panlaban sa aswang, mga sibat na nilubog sa asin, krus na bakal at langis na gawa sa niyog. Ngunit sa bawat gabi ng kabilugan ng buwan, nararamdaman pa rin nila ang titig mula sa dagat. Hindi na sila bata, ngunit alam nilang sila pa rin ang gusto ng halimaw. Isang gabi, habang abala ang baryo sa piyesta, biglang lumakas ang hampas ng alon. Napatigil ang mga tao sa kanilang sayawan. Ang mga aso'y nagingay, ang mga ilaw ng lamparay nagkislapan, at mula sa gitna ng dagat, isang malakas na sigaw ang umalingaw-ngaw, "Bumalik ako. At ngayon kukunin ko ang lahat." Dumating ang natitirang aswang. Ngayon ay mas malaki, mas mabagsik, at may kasamang mga nilalang na animoy mga anino ng dagat. Nagkagulo ang buong baryo. Ang ilan ay tumakbo, ang ilan ay natulala. Ngunit sina Mario, Lena at Biboy ay hindi umatras. Ngayon na ang oras. Taos iting sabi ni Mario habang hinuhugot ang itak na pinasa sa kanya ni Mang Isko bago ito namatay. Kung hindi natin tatapusin, mauubos ang lahat, dagdag ni Lena, dala ang mga bote ng langis at krus na bakal. Para kay Mang Isko at para sa baryo natin, sigaw ni Biboy sabay buhat ng sibat na may asin. Nagdesisyon silang sundan ang halimaw pabalik sa dagat. Alam nilang doon nakatago ang tunay nitong pugad, ang kuweba sa ilalim ng karagatan, ang lugar na kinatatakutan ng lahat. Sakay ng bangkang kahoy, dinala sila ng malakas na agos papunta sa gitna ng dagat. Habang papalapit, ramdam nila ang lamig na parang hinihigop ang kanilang hininga. Sa ilalim ng buwan, nakita nila ang malawak na butas sa gitna ng batuhan, isang kuweba na lumulunok ng ilaw. Doon tumatakas ang aswang. "Kung papasok tayo, wala nang balikan," bulong ni Lina. "Mas mabuti na yon kaysa habang buhay tayong takutin," sagot ni Mario. At sabay-sabay silang pumasok. Madilim sa loob ng kuweba, may mga nakasabit na buto ng hayop at tao sa kisame. Ang sahig ay basa ng dugo at may amoy na mabahot na kakasulasok. Sa gitna nakaupo ang aswang. Malaki ang katawan, nakabalot ng itim na balat na parang paniki. At ang mga mata ay kumikislap ng pula. "Mga batang tumakas noon," anito nakangisi. "Ngayon ay mga kabataang maghahatid ng bagong lakas sa akin." Sumugod ang tatlo. Inihagis ni Lena ang bote ng langis na sumabog sa katawan ng halimaw. Sumiklab ang apoy, ngunit mabilis itong tinapunan ng tubig dagat kaya't hindi nasunog ng tuluyan. "Hindi niyo ako matatalo sa sarili kong pugad," sigaw ng aswang, sabay hampas ng pakpak na nagpatilapon kay Biboy. Si Mario naman ay humawak ng krus at isinaksak ito sa balikat ng nilalang. Nagliyab ang balat nito at napasigaw. Ngunit sa galit, hinampas siya ng matulis na kuko at sugatan siyang bumagsak. "Mario!" sigaw ni Lena, sabay sibat ng punyal sa dibdib ng halimaw. Ngunit hindi ito tumagos. Habang halos matalo na sila, biglang tumayo si Biboy. Basag ang labi, sugatan ngunit matatag. "Hindi na ako yung batang tinutukoy mo noon. Ako ang tatapos sa iyo ngayon." Hinugot niya ang sibat na may asin at buong lakas na isinaksak sa bibig ng aswang. Pumulandit ang itim na dugo at ang buong kuweba ay umuga. Napasigaw ang nilalang, isang huling, nakakatindig balahibong hiyaw, hanggang sa lamunin ito ng apoy at abo. Nang makalabas sila ng kuweba, sumikat ang araw.
Ang dagat na dati madilim at mabigat ay tila naging payapa. Wala nang halimaw na nakatingin mula sa ilalim. Ngunit sa kabila ng tagumpay, alam nilang hindi matatapos ang takot na iniwan ng karanasang iyon. Si Mario, Lina at Biboy ay naging mga bagong tagapagtanggol ng San Roque. Mga batang nakaligtas noon, kayo'y mga mandirigmang handang lumaban kung sakaling may bumalik na iba, panghalimaw mula sa dagat. Matapos mapatay ng 3 magkaibigan ng aswang sa kuweba, nagbalik ang katahimikan sa baryo ng San Roque. Muling nagkaroon ng liwanag ang bawat tahanan. Ang mga tao'y nagdiwang at ang 3 ay itinuring na mga bayani. Ngunit sa kabila ng kasiyahan, hindi mawala ang bigat sa dibdib ni Mario, Lena at Biboy. Bakit parang may kulang? Tanong ni Lena habang nakatingin sa dagat. Dahil hindi lang siya ang nilalang na iyon. May nararamdaman pa ako, sagot ni Biboy. Malamig ang tinig. Habang naglilinis sa kuweba, natagpuan ni Mario ang isang lumang aklat na balot ng asin at dugo. Nakaukit dito ang mga sinaunang dasal at larawan ng kakaibang nilalang na mas malaki pa sa aswang. Sa huling pahina nakasulat, ang bawat alagad ng dilim ay may pinagmumulan. Ang dagat ang kanyang sinapupunan at ang ina ng kadiliman ang tunay na ugat. Napatigil sila. Kung gayon, ang nilalang na kanilang napatay ay isa lamang alagad. May mas malaking puwersang naghihintay sa kailaliman. Sa gabi ng kabilugan ng buwan, muling umuga ang baryo. Ngunit ngayon, hindi isa o 2 nilalang. Isang dambuhalang anyo ang bumangon mula sa dagat. Isang babae, higante ang katawan, ang balat ay kulay abo, ang buhok ay parang alon, at ang mga mata ay nagliliyab ng pula. Sa tiyan nito, may mga kumikilos na animoy mga sanggol na pilit lumalabas. Ako ang ina ng kadiliman, sigaw nito na yumanig sa buong San Roque. Ang napatay ninyo ay aking anak. Ngayon ako mismo ang tatapos sa inyo. Nagtakbuhan ang mga tao, ngunit sina Mario, Lena at Biboy ay hindi umurong. Bit-bit nila ang lahat ng natitirang sandata, mga krus, langis, sibat at ang lumang aklat. Kung ito na ang huli, dapat tapusin na natin ngayon, wika ni Mario. Sabay-sabay nilang hinarap ang higanting halimaw. Hinagisan ni Lena ng langis at apoy ang tiyan nito, kaya't nagsisigawa ng mga sanggol na aswang sa loob at nagliyab. Sinibat ni Mario ang mga mata ng nilalang, dahilan upang ito'y magdilim at magwala. Ngunit si Biboy ang may pinakamatinding gagawin. Hawak niya ang aklat at binigkas ang sinaunang dasal na kay tagal nang nakalimutan ng mga tao. Habang binibigkas ang dasal, lumakas ang alon, kumislap ang kidlat at nagsimulang mabiyak ang katawan ng halimaw. Ngunit bawat salita ng dasal ay tila kumukuha ng lakas kay Biboy. Unti-unti siyang namumutla, nanginginig at bumubulusok ang dugo sa kanyang bibig. Biboy, tigilan mo na. Mamamatay ka, sigaw ni Lena. Kung hindi ko tatapusin, babalik siya. Mas mabuti nang ako ang mawala, sagot niya habang nagpapatuloy sa dasal. Isang huling sigaw mula sa halimaw at tuluyan itong sumabog sa liwanag. Ang buong dagat ay kumalma, ngunit si Biboy ay bumagsak. Wala nang hininga. Kinabukasan, nagluksa ang buong baryo. Ngunit alam nilang dahil sa sakripisyo ni Biboy, tuluyan nang nawala ang sumpa ng dagat. Si Mario at Lena, bagamat sugatan, ay nanatiling matatag. Itinuring nilang tagapagtanggol ng San Roque. Si Biboy, ang batang minsang pinili ng aswang, ngayon ay naging bayani na nagligtas sa lahat. Lumipas ang mga taon at naging tahimik muli ang San Roque. Ngunit sa tuwing may bagyo at kumukulog ang dagat, sinasabi ng mga matatanda na maririnig pa rin ang boses ni Biboy sa hangin. Huwag kayong matakot. Hindi na kayo pababayaan. At mula noon, ang 3 batang minsang natakot sa aswang ay naging alamat ng kanilang baryo, mga simbolo ng tapang, pagkakaibigan at sakripisyo.